po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating at lubos nagpapasalamat kay Mayor na pagdating dito para po sa consultation. So, pinag-usapan po namin ang anong magiging suggestion para po sa Simbang Gabi at para sa Nazareno. And hindi naman kami, nag-usap naman kami at may meeting pa ang AITF sa linggo yata, no? At ipapaabot ni Mayor ang aming pinag-usapan. Kaya ako ay nagpapasalamat na nandito siya, nandito din si Monsignor Dean, Baba Cornel, ang ating shrine sa Quiapo at nagiging siya ng mga education. Kaya maraming salamat Mayor sa pagdating sa pag-usapan. At nandito rin si Father Lito, siya po ang rector naman dito sa shrine ng Santo Niño, kasi sa Niño na malaking okasyon sa January natin. Pagkatapos ng Nazareno, ay nandiyan naman yung Santo Niño. Bishop, meron pong initial na changes mo tayo i-expect ko? Depende po yan sa dating sa pag-uusap no? Kasi hindi lang naman ito Maynila, no? Kasama ng ADF, kasama ng NCR. Kaya mag-aantay na lang kami, no? Sa pagdating ini. Nangako naman si Mayor na pagkatapos ng lead nila, ipapaalam sa amin paano yung pero ano po yung recommendation po, Bishop? Para po ba namin malaman, ano po yung naging recommendation po kayo? Ang recommendation lang sa amin na i-consider nila kung nyari yung curfew kasi sa Simbang Gabi, no? At ganoon din na recommendation din ni Mayor tungkol sa Nazareno rin na iwasan na yung pag-ikot ng Nazareno. Kaya ang suggestion namin na sa Nazareno ay marami mga isa. No? Kaya yung curfew para mas spread out yung mga tao. Ganoon din po yan sa Santo Niño. No? Kaya ganoon din sa Simbang Gabi. No? Para hindi po magkasama-sama yung mga tao, yung kami na pagkakataon na damihan yung isa. Kaya consider nila yung curfew para po magkaroon ng maraming isa at hindi magkalikit-ikit yung mga tao. Anong oras po yung... Wala pa, kasi sila naman lang may-decide. No? Well, una, nagpapasalamat kami sa kamunuan ng mga simbahan, kay Bishop Toribio at mga kaparian, sila Monsing. But it only proves that they are really cooperating. The real fact that they are requesting, they've been following medical protocols in the past. But as we move towards opening of businesses and economy, we must move also other sector, members of the society. Kailangan bigyan din sila ng pansin. Now, natutuwa kami sapagkat yung iba nilang mga request talagang doable na. And tama rin na sinabi ni Bishop Avilio, it is not up for us, both of us, it has to be submitted before the members of the IETF and the Manila Mayors. And by Sunday, mag-meeting kami, and immediately, provision ako kay Bishop, pagkatapos i-update siya. Now, meron isang logical na talagang napaka-ganda ng idea na sinuggest yung si Bishop Avilio ng kasama natin pa na kung pararamihin natin ang misa at lalakyan ang espasyo in terms of occupancy sa loob ng simbahan, it would be better na maiiwasan natin na siksikan ng mga nagsisimba sa labas ng simbahan, which makes sense. Kaya talaga nandito para makinig o matulog. Ngayon, na-realize namin na wala na. Kaysa pag labas, gawin natin na libawa 30% yung occupancy ng bahay-sambahan o simbahan. May ample space, tapos number of masses, including those prohibited hours to be adjusted. So, yan ang mga bagay na tinitingnan namin. Meron na rin sinuggest sa atin sa Quiapo, may sinuggest na rin sa Santo Niño. So, ang punot dulo na lahat ng ito, dito nyo lang talaga, ito nagpapatunay na ang mga mamamayan, mga sektor at pamahalaan
nag-uusap-usap, nagpaplano-plano, ang bottom line, para sa kaligtasan ng lahat, at the same time, moving forward to continue to practice our customs, traditions, cultures, o yung mga pamana sa atin. Kaya yun naman, magpapatuloy ang ating pagpupulong, and we will update you as soon as possible. And we will discuss this all matters based on suggestions, requests, and to be considered para sa aming mga Metro Manila. So far, wala silang hiningin mahirap gawin. Wala silang hiningin na makakapag-wisyo. And I believe inside the church, meron mga responsabling individual na disiplina na patuloy na mapangalagaan ng bawat isa. Yes, I believe that also that sabi ko sa inyo, Manila gastos. After everything said and done, you need to God. Do your best and God will take care of the rest. So having said that, as a matter of belief and principle, kailangan natin ng pananampalataya. Kumapit ang tao at patuloy na magkaroon ng pag-asa. But doing so, we can be, at the same time, we can be responsible. The church, the people, and the government. Mayor, specifically yung po sa simbang gabi, yung meron po sa 9 p.m. and then yung madaling araw, kung may kapag-usapan po suggested time na spread out po yung mga We will make it official after the meeting on Saturday. But one thing for sure, hours and days is part of the discussion. Isa yun sa mga kailangan namin bigyan ng attention. And yung isa talagang idea, yan yung isa magandang idea, instead of 10%, make it 30% because it is better for our people to go inside the church with enough space instead outside of the church na siksikan at pikit-pikit. Yun, tingin ko medyo in the middle of the discussion, yun yung isa sa pinakamagandang salient point na pwede natin. Kasi if you can give it to the restaurants and other businesses, kung responsable naman sila, so tingin ko mga posible, mga bagay na pwedeng bigyan ng pansin. Mayor, safe po ba siya po ba na yung kaslasyon next year po, hindi po siya yung magiging traditional na kasanayan po na? One thing for sure, let's just talk about today. If we have the same situation today, come January, it's a no-no. So, yung no-no, pinaghahandaan ngayon. So, may mga alternatibo. So, may awan Diyos. Come January, bumuti tayo. We'll go back to yung ating postumbre, yung ating tradisyon. Ipatutupad pa rin natin yun. Yung luma. But for now, just to be safe, so that everybody who are involved can prepare respective plans, then kalapin yung mga plano at pag-usapan sa isang lamesa, then we proceed. So, we are talking only of us of today. If this same situations that we have, iba yung mangyayari sa January. But if you are in a good day, we'll go back to the normal one. Because we love to see yung tradisyon. Santo Niño dito, pagka nilabasan Santo Niño rito sa Tundo, talaga na po. Lahat ng Santo Niño sa loob ng bahay, lumalabas. Ganun din sa Nazareno. All over Metro Manila and some provinces, nearby provinces will recommend that. So, we have to see this as a matter of faith and tradition. So, Mayor, ulitin ko lang po. So, as of today po, kung ngayon po pag-uusapan, no po yung translasyon. Yes. As of today, if we have the same COVID situation. So, halimbawa lang, sa tulungan niyo na kami malaman, nagkaroon ng gamot ng Nobyembre. The city of Manila, for that matter, is ready in our own little way because we are naka-earmark nasa bangko yung pera namin, pambili ng vaccine. So
So we start giving vaccine to the people to keep them safe. So if they are safe, or safe from harm, then we can proceed with the traditional way. Kaya kung ganito sitwasyon, no yun. At alam na nila Monsignor. Kaya kung kami may mga, anong tawag, contingency plan, sana nga pumuti. Para wala masyadong uunawain at paliliwanagan. But for the meantime, sa ating mga nananampalataya kay Pong Nazareno, ako na po, nung pababaan nyo, ang kailangan natin ngayon, unawaan, pagkakaintindihan, malasakitan. For now, sa lilit namin pamilya. Hindi namin pinagdadalog sa inyo si Nazareno. Gusto natin lahat yan. Kaya ako sabi ko sa inyo, talaga kami, bumipila kami sa kalsada pag Santo Niño. But we have to understand, sabi ng Diyos din, pangalagaan at mahalin mo din ang sarili mo. O pag-ingatan mo. Pag malasakitan mo ang kapwa mo, ito yung pag malasakit sa kapwa. So, ang kabayaran nila, good things come for those who wait. So yun nga ngayon, kumbaga, what if wala pa rin ang vaccine, hindi pa rin gano'ng maganda? Yun ang covered yung basic rule. Ano ang contingency plan? Ano ang magiging situation? Then I will share it to you, the contingency plan. But one thing for sure, it's no. Yan naman, importante kasi mayroong pagsisimula. Tapos meron ng mga alternative. May magagandang alternative kanina na sinuggest. So we will share it right the right time. Ayaw kung itong mga hanggang kaisipan nila kasi magpupulong naman kami sa Nazareno. Baka mamaya, may saksan yung kasama sa lamesa na maganda yung idea. The same thing what Bishop Abilio said. Na kasi na sa labas, liit-liit, malaki pa space sa loob, hiwa-hiwalay, mas may hangin, mas tumatagos. So, those are the things. Mga posibleng magtama sa living. Siguro para kayo, Father, pakisabi ako, paano nyo, marketing hindi pa rin kumaganda yung situation. Paano rin yung paghahandaan yung mga deboto? May meeting po kami sa City Hall next week. So, i-present po namin kay Timbutihing Yorme. At saka ito may basbasin ito ni Bishop Abilio. So, next week po, at saka ito'y palagyan po doon. May meeting po kami next week. So, ilalahat namin ito. Okay? Siguro, ngayon na salat, inaproba na lang po ng INTF yung 15 to 60 times na tinanong ng bahay. Kung na namin reaction po. Napag-usapan yun. No? Then we will see on Sunday. One of the topic the other day. The other night. And we'll update you by Sunday evening. Approve na raw kayo, sabi ni Secretary. Well, I have not seen the report. I have not seen it personally. Ang tabayan ng po, matatanggap naman namin yung official report. After then, we'll do what is necessary, we adjust. Ganun naman tayo. We cooperate, we adjust, we act in synchrony, we act in unison, because this is a universal problem. It has to be acted and confronted inclusively. Yan ang